Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Kumusta na po mga ka-vloggers? Puro car aircon tutorials po ang gagawin natin ngayon. Sunod-sunod naman ngayon mga ka-vloggers. Alam niyo naman, sana pinanood ninyo yung sa kabilang channel natin, yung Ferdy's Travel Vlog. Medyo naging busy. Naging busy nga rin pala ako dito kay Everest, di ba? So, yung pumugong sa may spindle, nagawa ko na po yun mga ka-vloggers. Okay na po sa ngayon. So ito mga ka-vloggers, ang sunod-sunod, puro tutorials to. Sana panoorin po ninyo dahil kapupulutan na naman ninyo ng aral to mga ka-vloggers. Malaking bagay po, malaking kaalaman na naman to mga ka-vloggers ha. So ito, simulan natin dito sa isa, pinakasimple rito. Itong Honda Civic. Ayun. Na parang BTI yata to mga 1996 model, ganun mga ka-vloggers. So basahin natin ang message ng ating ka-vlogger. Ang pangalan po niya, sir, basahin ko na yung pangalan ninyo ha. Si Sir Sandy Mata. Ayun, no? So tabi natin konti to para tulungan niyo po akong magbasa mga ka-vloggers ulit. Gaya ng dati. So ito po ay isang message ng isang ka-vlogger natin, no? Si Sir Sandy Mata. Good PM boss. Ayan po, tulungan niyo po ako. May idea po ba kayo regarding car aircon? Siyempre naman po, basta car aircon. Ang nangyari, yung low side pressure ay mataas ang pressure. So, yung suction, yung blue na gauge, mataas daw ang pressure. Tapos, yung high side, naging low pressure. So, ang ibig sabihin ni sir, yung low side na suction, mataas ang reading. Yun namang kulay pulang gauge, siya naman yung mababa. So, okay, tingnan natin. Nag-click naman clutch compressor. Kumbaga nag-engage po yung kanyang compressor. Kaso walang lamig ang buga ng hangin. Opo, hindi talaga lamig yun. Pinalitan na po na expansion valve, flush out na rin evaporator at condenser. Kumbaga pinilasing niya. Bago na expansion valve ha. Pero ganun pa rin, low side is high pressure. Yung low, suction, na dapat mababa. Dahil kotse lang to, dapat mga 20, 18, mataas siguro ang reading. Yung high side is low pressure. Yun namang dapat na nasa 200 o minsan umaabot pang 250 pataas, siya naman yung mababa. So, any idea po? Honda Civic 1996 VTI unit boss. 30 years na in service. Sulit na talaga yan. Alam niyo naman yung mga Honda Civic na BTI, ang poporma niyan, no? Paborito ko rin nung araw yan, mga ka-vloggers. Ang sarap pagandahin yan, Honda na BTI. Super yan. May nag-diagnose dito, compressor na raw sira. Ewan ko lang kung totoo po ba ito. Ayan, sabi ni sir. So, sinagot natin, siyempre. Ito po yung sagot natin, mga ka-vloggers. Wala na pong bomba ang compressor. Ibig sabihin wala nang kompresyon. Yung tinatawag na bomba, kompresyon yun ha, hindi yung bomba na sumasabog. Kompresyon. Sumasabog din yung bomba sa aircon pag overpressure. Wala na pong kompresyon ang ibig ko pong sabihin doon. Kaya mataas po ang low side kasi hindi na humihigop ang compressor. Kumbaga imbis na yung suction sa compressor, no, hihigop yun, wala na yun.
Wala na siya. Kumbaga, blow by nga eh. Tapos, kaya naman mababa ang high side dahil wala na pong ibinubuga ng kompresyon. Siyempre, walang higop, wala rin buga. Diba mga ka-vloggers? So, para mag-function ng compressor, ihigop siya, ibubuga niya. Eh, wala nang higop, wala na rin buga. Kumbaga, loose compression. Scroll type ang mga ganito, mga TRS. TRS 090, kadalasan sa mga ganito compressor. Scroll yung parang katol, no? Tapos, kaya naman mababa ang high side dahil wala na pong binubuga ng compression o pressure ng compressor. Kaya halos steady na lang ang refrigerant sa loob. Yun. Kasi ganito mga ka-vloggers eh. Gaya nga lang nasabi ko kanina pa, ulit-ulit. Kapag blow by o mahina ng compression ang inyong compressor, kahit nag-engage po yung compressor, yung clutch niya, no? May power, ibig sabihin. Tapos may refrigerant. Kaso, pag on nyo, kung halimbawa may pressure na siya o normal lang karga niya, pagkabit nyo pa lang ng gauge, siguro 90 o 100, depende sa init ng panahon. Pag on ng aircon, nag-engage yung clutch, halos hindi bababa. Gaya nung unang-unang pinakamaraming nanood sa vlog natin, yung paano ba malalaman kung sira ang compressor. Salamat po sa maraming nanood doon. Yung unang-unang mga vlog ko yun, parang mahigit 300,000 na nanood doon. Salamat po sa inyo lahat. So, ibig sabihin po, hindi halos hinihigop yung suction. Nasa 100 siya, sabihin na natin, hindi halos bababa yung reading. Kasi wala nga pong higop, walang suction, walang vacuum. Tapos, dahil wala nga siyang hinihigop, wala rin siya ibubuga. Yun namang pressure sa discharge na naka 100 din, ayaw namang tumaas. So, naka-steady lang din siya doon mga ka-vloggers. So, loose compression. Ang normal dyan mga ka-vloggers, papalitan talaga ninyo ng compressor. Kung makakabili kayo ng second hand, pwede na po yun mga ka-vloggers. Yung mga second hand compressor, sa isa na kayo, marami umakit na may ingay na tricycle second hand, pwede na rin po yun basta mga Surplus Japan mga ka-vloggers. Surplus Japan, wag yung Surplus Philippines na kinahoy lang sa sasakyan dito na laspag na rin, baka madoble gastos lang kayo. So, Surplus Japan or yung mga brand new. Kung ang Honda kasi baka wala nang nilalabas yan, ewan ko lang. Pero yung mga brand new ng mga Class A, pwede na rin ninyong gamitin yun. Mas mura na rin yun. Basta maayos ang pagkakalinis, na flashing maigi yung system, at palit na receiver dryer. Ang mas maganda pa sana sa mga Hondang ganyan, dahil ang lilit ng condenser niya, ang liit ng mga tubo ng condenser, kung makakakuha kayo ng brand new na condenser, mas maganda po. Yung Class A lang din, yung mga nabibiling bago, mas maganda kung mapapalitan na rin ninyo ang condenser. Kasi kadalasan sa mga ganyan, mga ka-vloggers, yung loob ng scroll type na compressor, TRS, nagkakaroon na ng mga tama yung side ng scroll nun. Minsan pa, yung parang pinakakatol na tinatawag ko, yung kanyang, kumbaga, siya yung pinaka piston ring, para hindi walang singaw, yung pag-compress ng scroll type na yan, minsan, nawawala na nga, katulad yung isang ginawa ko, ewan ko napanood ninyo yung adventure na puti ng taga Morong. Shout out po sa inyo sir, hindi pa kayo nakakita ng compressor. So pag nawala yon, hahalo sa linya, baka pumasok na rin doon sa tubo ng condenser. So kahit anong flashing ninyo, hindi maalis yun, nakasuksok yun, nakabara. So parang kadalasan 3 o 4 lang ang dadaanan na tubo, manipis na manipis yun. Saraduhan pa ninyo yung mga 2, 3, wala na, isa na lang. So diretso yun, mula sa in ng condenser hanggang doon sa pag-out niya, ang liit ng dadaanan, high pressure, masisira yung bago yung compressor kaagad. So kung makakakuha kayo ng bago o second hand, basta Japan surplus, yung may nakakabit laging
hose. Lagi ko sinasabi yun ha. Yung parang pinutol yung hose at nabibili yun sa mga nagtitinda ng mga surplus na makina. Ha? Wag yung Philippine surplus. Inuulit ko, na galing po sa mga sasakyan sa Pilipinas, laspag na yun. Huwag nyo na pong bilhin yun mga ka-vloggers, inuulit ko yun. So, palitan lang nyo, basta i-flashing po, tanggalin ang evaporator, dahil wala kayong pang-calibrate, katulad itong Kesa, ewan ko kung maayos yung expansion valve niya ha, kahit napalitan pa yan o ano. Basta unahin lang muna i-flashing, palit ng receiver dryer, tapos baguhin yung condenser, bago compressor, at i-check ang oil ng compressor, kahit bago po ha. Ilagay sa isang malinis na lalagyan, tapos kwentahin ninyo, tingnan ninyo, baka may mga compressor kasi na dumarating minsan, walang oil sa loob, dahil sa pag-freight nila, no, binabawal ang oil. Minsan tutulo daw, bawal. Nagiging cause ng sunog, o ano-ano. So, i-check, wag magtiwala na bago ang compressor, okay na. Yung surplus naman, gaya ng lagi kong tinuturo, at sana panoorin ninyo yung mga vlog ko, pagbili ng second hand na compressor. Tapon ninyo yung laman, tingnan niyo yung kompresyon. Panoorin po sana ninyo at marami kayong matututunan doon mga ka-vloggers. So, sana mga ka-vloggers, naintindihan ninyo itong unang topic natin. Meron pa akong gagawin na isa, dalawa, tatlo. Sunod-sunod mga ka-vloggers, para sa inyo to, puro tutorial ng car aircon. Ano pa po ba ang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers.